Bukod sa mga tsuper, lunod na rin sa mataas na presyo ng petrolyo ang mga mangingisda at bangkero. Bukod kasi sa kakarampot na lang daw ang kanilang kinikita. Inaalat na rin daw sila sa tumal ng mga turista. Narito po ang Express Report ni Mobile Journal, Cyril Manahan. Dati-rati araw-araw ang biyahe ni na Tatay Manny, presidente ng Poblacion Boat Operator and Fishermen's Association at head ng Farm Seas sa Morong LGU. Pero ngayon, isang beses sa isang linggo na lang daw sila kung pumalaot. Mas malala pa raw sa pandemya. Halos po ang nawala sa amin ay nasa 70% na dati naming income na ngayon po ay hindi na namin nakukuha dahil po sa taas ng petrolyo. Sa kabila nito, hindi pa rin daw sila nagtaas ng singil sa island hopping at rental ng mga bangka. Yun nga lang, sa 20 bangka, mapalad na raw kung 5 o 6 na lang ang makabiyahe sa loob ng isang araw. Ito po siguro ipapagtiyaga namin dahil ito po naman ay hindi kagustuhan ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay kawalan tao, gawa po ng gira. Kwento naman ni Tatay Cesar, lack of budget daw ang nirarason ng mga turista sa kanila kapag inaalok nila ng kanilang serbisyo. Kasi sa 300 per head po, halos wala na rin sumasakay kung magtataas pa kami. Kami na nga nagsuffer. Si Tatay Viviano naman halos 5,000 piso na raw ang nagagastos sa pagre-repair ng kanyang bangka. Kaya para lang kumita, nagbibigay siya ng discount sa mga turista. Kaya 12. Sige, 3,000 lang po para naka-discount na po. Wag lang mabawasan yung 3,000 na biyahe. Pero kung wala talagang biyahe, no choice sila kundi mangisda ng hindi lumalayo. Ayon sa Department of Agriculture, may nakalaang fuel subsidy para sa mga mangingisda. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw ito nararamdaman ng ilan sa mga bangkero sa Morong Bataan. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Cyril Manahan, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.